hindi kayo namamalikmata. Tubig nga ang umaandar sa gaming phone na ito. Pinapalamig ng tubig na to ang gaming phone na ito na may pinakamabilis na processor na Snapdragon 8 Elite Gen 5 leading version na may Antutu benchmark na 4,300,000 plus. Eto nga mga kaibigan ang Red Magic 11S Pro. Naiwan na rin natin ang link dito sa description sa mga gusto mag-avail ng ganitong product. But before that, let's unbox it. Hindi pa rin nagbabago ang kanilang box, sobrang ganda pa rin. Simple but elegant. Pagkabukas natin dito, makikita natin na meron siya ditong small box na nagko-contain dito ng kanyang manual at syempre may free na rin itong case. Kita nyo naman, may Red Magic na logo. Makikita na rin natin yung phone itself. But before that, meron itong kasamang end-to-end Type-C cable at syempre ang kanyang 80 watts fast charger na pwede nyo i-post ang video na to para makita ang detail ng ganitong charger. Of course, the phone itself mga kaibigan. Makikita na rin natin dito yung kanyang pinagbago mula sa dati nilang version na yung Red Magic logo nasa baba na. At ang kagandahan, meron na rin siya ditong background na tubig. Yes, dark yung nakuha natin dahil tinatawag itong night freeze. At meron pa sila ditong ibang kulay. Ipapakita na lang natin sa screen. No camera bump pa rin siya, as in flat. Lahat dito sa likod niya flat na flat kahit yung flash. Ang buong phone na ito ay gawa nga sa aluminum alloy mid-frame plus Corning Gorilla Glass. Mapapansin agad natin dito yung kanyang pagbabago dahil naka-imprint na dito ang Snapdragon 8 Elite Gen 5 na leading version. Ito ang pinakamabilis na mobile SoC na merong up to 4.74 GHz. Compare sa Red Magic 10S Pro, mas mataas ng 19% ang kanyang CPU at 24% naman sa kanyang GPU. Dito sa top, nandito pa rin ang kanyang signal booster, 3.5mm jack, mic hole. Right side naman niya, meron siya ditong dalawang 520Hz shoulder triggers na actually umiilaw yan. May vent sa kanyang fan, volume rack, power button, at yung kanyang game space switch. Mic hole ulit, at mga signal booster again. Bottom side niya naman meron itong speaker, mic hole, signal booster, USB Type-C port for charging, SIM card tray, at syempre dito sa kanyang left side niya makikita natin dito ang game mode na umiilaw. At meron siya ditong signal booster na naman at syempre vent para sa kanyang fan. Ito yung kagandahan sa kanya dahil sa aqua core cooling system na siya. Ito nga guys ang first mass produced na smartphone na gumagamit dito ng liquid cooling circulation system. Na ang kagandahan dito, features na rin dito ang liquid metal 3.0 na may 13,116 na mm square vapor chamber. At itong Red Magic 11S Pro, meron itong waterproof na turbo fan na up to 24,000 RPM siya. Na low noise lang guys, nasa 30 decibel lang. Meron itong 7,500 mAh na battery with 80 watts wired and wireless fast charging. That's right mga kaibigan, 80 watts na rin dito yung kanyang wireless charging. Ito namang screen niya, full AMOLED display na siya na merong Magic Touch 4.0. Dahil for the first time meron itong Synaptics 3910V chip na ito nga ang Magic Touch 4.0. Sa madaling salita, mas na-improve dito yung kanyang screen na meron din itong up to 2592Hz na PWM dimming. Yes, nasa 3,000 Hz na yung instant touch sampling rate niya. Meron itong 6.85 screen display na may 2,688 by 1,216 pixels, 95.3 screen to body ratio, 144 Hz na siya, may max brightness peak na 1,800 nits, 100% DCI P3 wide color gamut, true to life colors. Yung frame border niya dito ay merong 0.7mm at may touch sampling rate siya dito na 360 Hz. At pinaganda na rin nila dito yung eye protection niya. Randam na randam mo nga ang pagiging gaming phone ng phone na ito. At nga pala guys, gumagamit pa rin ito ng under display camera na meron itong 16 megapixel dito na under display camera na na-enhance na para makapag-take ka dito ng magandang selfie. Sa ngayon, nasa 230 grams siya kaya naman na kayang-kaya natin ditong buhatin na hindi nangangalay ang ating mga kamay. Bukod sa front camera niya, nandito na rin sa taas ang kanyang speaker. Sa rear camera niya, meron itong 50 megapixel na main camera
equivalent with focal length 23mm plus 50 megapixel wide angle camera, equivalent to focal length 13mm. Ang third camera niya naman ay meron 2 megapixel. Etong napunta pala sa atin guys ay meron ditong 16 gig of RAM at 512 gig of storage, pero expandable pa rin dito yung kanyang RAM up to 28 gig of RAM. Syempre guys, damang-dama pa rin natin dito ang kanyang pagiging gaming phone dahil sa gumagamit na nga ito guys ng 1015A plus 1115E. Ang 1015E delivers more power bass, clearer sound quality, and wider sound stage, offering a more premium and impressive listening experience. Meron itong 360 degrees na surround antenna and dual band 5G, Wi-Fi for stable high-speed connectivity. Meron itong Bluetooth na 5.4 at USB 3.2 Gen 2. May NFC na rin ito at support ang Google Pay, dual GPS, L1 plus L5, single point 3D ultrasonic fingerprint unlock. Upgraded na nga dito yung kanyang game space mga kaibigan. Dito makikita nyo yung mga games na di-download ninyo. At the same time, marami pang option dito sa kanyang game space. Meron ditong tinatawag na Gravity X na kung saan pwede natin ditong gamitan ng mouse at keyboard yung ating phone for better gaming experience mga kaibigan. Mas mapapadali nga dito yung mga shooting games at ma-enjoy mo dito yung full screen ng display kapag ginamitan mo nga ito ng mouse at keyboard. Easy set mo lang talaga yung control sa keyboard mo at mouse. Pwede mo nga rin itong gamitan ng controller. Nakagaya ng Genshin Impact, support niya dito ang controller. Full display mas better. Kaya kung sanay ka nga sa paggamit ng mga controller, good news sa'yo to dahil pwede mong gamitan. At kung gusto mo nga dito ng bigger display at gawing controller na lang yung phone mo, ay pwede ito gamit ang screencast. Pwede mo nga itong screencast sa mas malaking display like TV. Kagaya ng ginagawa natin dito, kung mapapansin nyo guys, nakatingin na tayo mismo sa TV at ginagawa ko na lang itong controller. Sakto ito sa mga players na gusto dito ng wider na display. Easy to set up basta parehas kayo dito ng network. Ang kagandahan nga dito guys ay pwede mo rin itong smartcast. Pwede mo itong i-plug sa computer para magamit dito ang mouse at keyboard mo at the same time monitor na rin. Pwede ito wirelessly at pwede ring wired, pero mas maganda kung wired para low latency. Sa madaling tingin, para mo nang ginawang gaming computer ang gaming phone na ito. Dahil pwede mo siya ditong gamitan ng mouse at keyboard mula sa PC mo na ma-enjoy mo pa yung napakagandang display gamit ang monitor mo. At ang kagandahan, napakadali lang dito mag-setup ng mga controls na mga specific keys na bagay sa mga gamers at pwede rin ito sa mga streamers. Hindi mo na kailangan dito mag-install ng mga emulator. Eto na ang gawin mo. Gamit ka lang dito ng Smartcast Studio at ma-enjoy mo na dito ang no limit na mga laro na kaya dito ng gaming phone mo. Yes, may plugins library rin ito guys. Meron itong iba't ibang function na makakatulong sa gameplay mo. Meron itong tactical coach na sinasummarize ang optical tactics and operation suggestion. Meron itong win rate, Mora mouthpiece, counter, free display, high sensitive wheel, AI triggers, 4D vibration, hunt, at sobrang dami pa talaga guys sa mga controls na pwede mo ditong magamit para ma-enhance dito yung gameplay mo. Ang kagandahan dito, pwede ka dito makipag-interact kay Mora na pwede mo siya ditong gawing wallpaper. Pwede mo siya ditong i-customize kung anong damit yung gusto mo sa kanya. Or pwede rin mag-take ka dito ng selfie kasama siya. Huh? It's really... I really want to go out and take a picture. Meron din itong Red Magic AI-powered input method. Kaya naman kung gusto mo dito mag-translate, gumawa ng AI wallpaper, or gumamit ng AI transcript, nandito lang halos lahat guys. Napakadali lang gamitin, maglalagay ka lang dito ng prompt at i-generate mo na. Sobrang bilis niya lang dito mag-process, kaya naman napapakinabangan natin dito yung kanyang AI. Gaming test naman tayo mga kaibigan. Sinubukan natin dito ang Wild Rift na may max dito na resolution, may max dito na graphic, lahat dito naging max. At kung mapapansin nyo guys, napakaganda at nakikita natin dito yung taas ng frames per second niya.
halos consistent dito yung kanyang frames per second at kahit marami dito mga kalaban, hindi masyado naaapektuhan dito yung FPS niya. Consistent kumbaga. Kaya naman masasabi ko dito, ang paglalaro dito ng Wild Rift, ma-enjoy mo talaga. Ma-enjoy natin dito yung max dito na frames per second. Yes, sa mga Mobile Legends players dyan, sinubukan ko rin ito sa Mobile Legends at inultra ko talaga dito yung kanyang graphics. Sobrang taas ang mga resolution na ito mga kaibigan. Naka-high settings kumbaga, pero tignan nyo naman, sobrang detalyado dito. At hindi tayo nakakaranas dito ng frame drops. Kahit marami dito mga combo skills ay pinapakita dito sa video natin, ay mapapansin natin na consistent pa rin yung kanyang frames per seconds. Na-enjoy natin dito yung pagkakast ng spell kasi nga real time siya. Hindi ko nga nakita nito ng delay habang nagkakast dito ng skill. Salamat sa kanyang mataas na sampling rate. Yes guys, sinubukan na rin natin ito ang Injustice 2. At kung mapapansin nyo guys, matindi. Sobrang tindi ng graphics nitong larong ito. Almost nag-i-stable pa rin dito yung kanyang display. Nakikita pa rin natin dito na sobrang smooth. Kahit nagkakas ka na dito ng mga skills ng mga karakter dito, ng mga hero. Masasabi ko dito na playable itong Injustice 2 kahit sobrang taas dito ng kanyang graphics. Kita nyo naman mga kaibigan, salamat sa kanyang tatlong cooling system na nagtutulungan upang mai-display na maayos at maging stable ang performance na ganitong phone. Yes, wala rin tayo dito naging problema sa asphalt. As you can see guys, hindi tayo nakaka-experience din dito ng lag at nalalaro natin siya dito na maayos. Sobrang ganda ng graphics. Napakaganda ng mga kulay at the same time kapag tumatakbo yung sasakyan, nakikita natin yung mga details sa mga paligid. Very clear at makikita natin yung kanilang details. Yes, sinubukan na rin natin ito sa Call of Duty. Dito naman sa Call of Duty, mas napadali yung paglalaro natin ito salamat sa kanyang shoulder trigger. Pwede kasi natin dito i-customize yung kanyang shoulder trigger kung saan mo gusto dito ilagay. Kada mag-shoot tayo dito ng kalaban ay very responsive. Lahat ng mga kalaban dito namamatay din kapag natamaan. Hindi rin tayo nakaranas dito ng frame drops habang dumarami dito yung kalaban o nagkakaroon dito ng maraming display ng mga karakter. Kaya naman masasabi ko na okay din dito sa Call of Duty. Sinubukan ko nga itong Champions by Marvel. Sobrang taas dito ng graphics nito. Kung mapapansin nyo guys, nadi-display niya ng walang kahirap-hirap yung ganitong katinding graphics. At kung papansinin natin dito, habang nagkakast tayo dito ng skills, ay talaga namang responsive siya. Makikita natin dito ang bawat detail nang hindi tayo nababawasan dito o nagkakaroon dito ng lag. Every details dyan ay consistent, kaya naman masasabi ko ditong playable ito. Of course guys, last but not the least, ang Genshin Impact. Dito sa Genshin Impact mga kaibigan, minax ko na lahat dito. Lagi natin minamax dito ang graphics niya, lahat-lahat ng pwedeng i-max dyan, i-max ko na talaga yan. Pero tingnan nyo naman guys, the more na minax natin yan guys, makikita natin na mas detailed, mas maganda. Mas kita natin dito kung paano ang details ng mga halaman, ng mga bagay-bagay sa laro. Kung papansin niyo guys, very smooth. Kahit minax na natin lahat dito sa Genshin Impact, mapapansin natin dito na very smooth pa rin dito at hindi tayo nagkaroon dito ng ni minsan na frame drops. Sobrang naging smooth ang aking experience sa paglalaro na ito at napakadali pa ito dahil sa pwede mo itong gamitan ng controller. Na-enjoy ko nga rin dito yung kanyang full display at the same time yung kanyang graphics. Mabuti na lang, Red Magic 11S yung ginagamit natin. Actually, sobrang dami ko pa rin ditong games na gusto kong itest sa phone na ito. Syempre guys, last but not the least, camera test muna tayo dito pero konti lang. Sinubukan nga natin dito yung front camera niya at eto nga ang kanyang selfie. Maya-maya pa sinubukan ko rin din siya dito mag-video at syempre guys, dahil sa under display siya, ganito nga yung kanyang kuha. Of course guys, bawing-bawi dito sa kanyang main camera dahil sobrang ganda ng kanyang kuha. Ito yung kuha ng kanyang main camera at tignan nyo naman kung gaano ka-details dito. Wow! Kahit itapat natin dito sa maliwanag na part ay kitang-kita pa rin ang bawat details. Kaya hindi lang pang gaming phone ng phone na ito, pwede rin siya ditong pang picture, pang video. Actually, gumagamit din ako ng ganitong phone para i-review ang product na ito. Kaya what do you think sa kanyang camera? Kindly comment below. Kaya syempre guys, sa tingin ko, dito ko natatapusin ang video na to at kung nagustuhan mo ang ganitong product, mag-iwan nga tayo dito ng link dito sa description para makabail na rin kayo dito ng Red Magic 11S Pro, ang pinakaunang gaming phone na may liquid cooling. What do you think of this gaming phone? Kindly comment lang below.